Karakter. Nalanitan tin managparabo nga Diyos, kaya mga kami kita sa mga sapa, panang ornong nyo, para kami, na manidaro kung mga tanong kita na patignanagan nyo, kaya mga kami ako Diyos, dahil kilaksita po, dahil isang sa guban iti bagi, kaya kami ako nga ornong dito, sa yaman ako Diyos, iti inner strength, nga taipapay, tapos mo dyan po tapos mapalin nga ma-overcome, dahil nga physical deficiencies, tapos mo dyan kat makapag-ornong kami ako nga mag-idara kami itong pinagkapaganagan niyo. Alam nga wala po Diyos, karigit nga dahil sa kasaguban na si Pagina, dahil iti sapa kararag niya po iti panansagi yun, kaya ako sa kwada, panang itutuwa po iti pizza, nga po para kayo kung wala natin panagito kaya ako Diyos. Kung wala kaya ako nagitikaw sa ating nga nakaumay, kaya ako Diyos naging amoy tirason, mga pingahan. Alam dati ito'y kararag niya ako nga may palagay para kwada, ikinapatiga po ito panag-ornong niya kasumasang Kristiyano. Kung wala kaya po, karigitikaw sa ating nga napang Jay Lunawan, Brother Shano, pamilyana ng mga Rumi, kararag niya ako Diyos, tama pa ng karabayo para kwada, bless you. O di kita lang daw kaya pwede pa nagkakaroon kayo salamat dapat may tanong kami nagdudulog sa ginawa pararagin pagkakinalan ng Kristo. Tagto ba kayo? Okay, no dati Bible yo, dato nga lokatan niyo iti libro iti Ephesians. Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2 verses 1 to 3. Basa dito kanana, in you hath he quickened, who were dead in trespasses and sins, wherein in time past ye walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience, among whom also we all had our conversation in time past, in the lust of our flesh, fulfilling the desire of the flesh and of the mind, inward by nature, children of wrath, even as others. Nga po Diyos ni mong bendisyon iti sasauna. So, iti pa nagpatuloy tayo, iti verse by verse study tayo, kat ada tayo tatan, iti chapter 2. So, chapter 2, ito po yung outline ng chapter 2 na ginawa ko. Saved by grace. Saved by grace. So, una pong makita dito is yung verses 1 to 3. Ano po ba yung laman ng verses 1 to 3? Ito po yung kwento natin sa nakaraan. So, verses 1 to 3 is the Christian story in the past. Ano ba yung kwento natin sa nakaraan? Tapos, verses 4 to 9, the provision of God in Christ. Yung binigay ng Diyos sa atin in the person of our Lord Jesus Christ. Verse 10, the Christian responsibility. So, hindi ibig pong sabihin na ang Kristiyano iligtas lang. We have a responsibility to do as a Christian. Verses 11 and 12, dito po din natin makikita yung status, the Gentile Christian status in the past. Ano ba yung mga katayuan ng mga Gentile sa nakaraan bago sila maging Kristiyano? And in 13 to 18 is the reconciliatory work of Christ. Ito yung trabaho ni Christ in our place. And then verses 19 to 22, the Lord Jesus Christ, the chief cornerstone. So, yun po yung ginawa kong outline ng chapter 2. At ngayon, ay pupunta na tayo sa verses 1 to 3, the Christian story in the past. Ano ba yung kwento ng buhay natin sa nakaraan? At bakit kaya mahalaga ito? Di ba? Forgive and forget. Kalimutan na yung nakaraan. But sa salita ng Diyos, parang binabalik-balik sa atin yung ating nakaraan. Why is it important na kailangan din natin isipin, kailangan din natin namnamin kung ano yung nakaraan natin bago po tayo maging isang mananampalataya. So, without the
chapter division, kasi nga alam natin, yung unang pagkasulat ng salita ng Diyos ay wala po siyang chapter division. At saka walang verb, sabi nila, yun na lang, basta. Without a chapter division, kung titignan natin dito, sabi dito, and you were dead in trespasses and sin. So, kung King James ang gamit natin, meron po doon yung naka-italicized na hath he quickened. Yun po ay dinagdag lamang para maging madali yung pag-intindi sa verse. Pero in the original translation po ay wala po yun, nadagdag lang po yun para mas madali yung pagkaintindi natin. So sabi dito, and you were dead. So yung conjunction na and or kai, ito po ay pinapakita that there is a connection between chapter 2 verse 1 and the previous verses regarding Christ and His church. So sabi dito na kung babalik tayo, so Christ is the head and the church, we are the body. At sabi dito, bago po tayo naging katawan ni Kristo, bago po tayo naging iglesia, ito po yung katayuan natin sa nakaraan. Ito yung kwento natin sa nakaraan. Ano yung kwento natin? So, una-una, sabi dito, you were dead in your trespasses and sin. So, bago tayo naging bahagi ng katawan ni Kristo, una, we were dead in our trespasses and sin. So, bakit ba kailangan mahalaga na malaman natin na tayo ay patay? So, kung titignan natin, you were present active plus dead, necros. Yung dead dito, hindi po physically dead kasi nga buhay sila eh. Buhay sila. So it means it speaks of the spiritual death or separation from God the Father. So in the past, yung buhay nila, they were continuously separated from God the Father. Wala po silang ugnayan. There is no father and children relationship because of the sin in their trespasses. Pero kung sabi natin kanina na without the chapter division, dito po natin maiuugnay that surpassing greatness of God's power toward us. Na makita natin, we were dead in our trespasses and sin. Wala po tayong magawa. At doon po nagtrabaho that great surpassing power of God. Sa chapter 1, that is in verse 19. So, you're dead in your trespasses in sin. So sabi po doon, sa inyong trespasses is paraptuma or falling away. Sins is hamartia, missing the mark or to err. So sabi dito, patay kayo, hindi dahil sa kay Adam. Diba? Patay kayo dahil sa inyong mga kasalanan. So how often kasi, yung tayong mga tao, we point fingers. Kung hindi nagkasala si Adam, di ako nagkakasala. Kung hindi kinain ni Eva yung that fruit, hindi. Ayos yung buhay ko ngayon. So dito, God the Holy Spirit ay pinakita sa mga Kristiyano na ito that God holds them accountable for their own sin. And so with us. God holds us accountable for our sins. Kaya sabi dito, you were dead not because of Adam's transgression.
Although in Romans chapter 12, sinabi doon na nagkasala tayo sa ang dahilan because we inherited it from Adam. Pero dito, pinapakita dito yung personal accountability ng mga tao na ito sa kanilang mga kasalanan. Sometimes we need to take personal responsibility and accountability sa actions natin. Don't point fingers. Huwag nating sabihin, nagkasala ako kasi pinilit niya ako. Minsan ganun yung tao di ba? So, sabi nga, in your trespasses and sin. So, kung titignan natin, both trespasses and sin ay nasa may definite article at saka nasa plural sila in number. Indicating that all mankind apart from the grace of God continually falls away and err against God's commandment. Lahat po ng tao, we continually fall away and err from God's commandment apart from the grace of God. Yun yung buhay natin. Kaya pinapakita sa mga tao dito, sa mga Kristiyano sa Efeso, na ganito yung buhay niyo. Makikita natin yung purpose kung bakit yung banal na espiritu ay pinapaalala sa mga Kristiyano ng mga ito yung kanilang katayuan sa nakaraan, yung kanilang mga kwento. Diba? Kasi ang isang pinakamahirap na kwento na tanggapin natin ay yung kwento ng nakaraan natin sa kasalanan. Minsan mahirap. Gusto natin itago natin. Pero minsan, it's nice to realize that duman tayo dun sa mga ganun. So, theologically, yung combined words na trespasses and sin also emphasizes the total depravity or the inherent sinful nature of all mankind. Kasi kung tignan nyo naman, yung dalawa nagamit dito Yung paraptoma, trespasses, or falling away from God's commandment, at saka yung hamartia, na missing the mark, or to err, or to go away from God's law, nagamit dalawa dito So, pinapakita dito that all mankind were all totally depraved. Nabubuhay po tayo sa kasalanan. No one is exempted. So, our Christian story in the past, yung kwento natin sa nakaraan, una-una, makita po natin we are dead in our trespasses and sin. Wala pong Kristiyano na noong una, buhay siya spiritually. Dumaan po tayo sa lahat ng ganito. So, pangalawa, na kwento natin sa nakaraan is we walk worldly. Namuhay tayo bilang makamundo. We walk worldly. So sabi sa verse 2, in which you formerly walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that is now working in the sons of disobedience. So in which, sabi dito, ito po ay isang locative sphere, pinapakita na ang buhay natin sa nakaraan ay lumakad tayo sa kaloob-looban ng trespasses and sins. Doon po tayo lumalakad sa loob ng dalawang yun. However, kung titingnan natin, sabi dito, you formerly walk. Anong magandang translation dito? For in time past you walk. Kasi ang nagamit dito is puti. Puti, once, or formerly. Okay, so
Yung buhay natin sa nakaraan, sabi dito, before you become a Christians, ito yung buhay ninyo. You walk in this sphere. Bakit ba pinaalala ni yung banal na espiritu, yung buhay nila sa nakaraan? Again, kung mag-advance tayo, sa verses, sa verses 4 to 9, doon natin makikita the mercy, the grace, and the love of God. Kung hindi po natin maintindihan, kung hindi po natin makita yung dati nating katayuan, we can never appreciate the grace, the mercy, and the love of God. We cannot appreciate. Kaya dito, kung titignan natin, sabi ni Apostle Paul, led by the Holy Spirit, in which you formerly walk. Formerly. He refreshes in their mind. Parang paulit-ulit sa isipan nila na ito yung lakad nyo sa nakaraan. Actually, kung titignan natin, in the scripture, particular sa Pauline epistle, kung titignan natin, there is always this, andun po yung instances na yung banal na espiritu ay pinapaalala sa mga Kristiyano yung dati nilang katayuan. Even Apostle Paul, he recalls his life. Kung basahin natin sa Galatians 1:13, anong sabi ni Apostle Paul sa Galatians 1:13? For you have heard of my manner, okay, let me read it again. For you have heard of my former manner of life in Judaism, how I used to persecute the church of God beyond measure and try to destroy it. So even the Apostle Paul, he recalls kung ano yung buhay niya sa nakaraan. Sa Ephesians 2:11, moving forward sa ating present study, sabi po doon, therefore, remember that formerly you, sabi niya, formerly you, ito yung buhay niyo. The Gentiles in the flesh who are called uncircumcision by the so-called circumcision, which is performed in the flesh by human hands. Formerly, ito yung buhay niyo. Sa Ephesians 5:18, anong sabi niya ulit dito? You were formerly darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light. So makita natin na every now and then, the Holy Spirit reminds the early Christians, kung ano yung buhay nila sa nakaraan. Ano ba yung buhay natin sa nakaraan? Para ipakita sa atin na, oo, yun yung buhay natin sa nakaraan, pero binago tayo ng Diyos, kaya ito yung buhay natin sa ngayon. We appreciate the grace of God. Kung gano'n. Sa Colossians 1:21 and 22, sabi sa mga taga-Colosas, and although you were formerly alienated and hostile in mind, engaged in evil deeds. Ito yung buhay nyo noon. Formerly alienated, talagang wala kayo sa Diyos. Yung isipan nyo ay talagang sama-sama. Yung gawain natin ay talagang very evil. Pero ano na ngayon? Sabi, yet He has now reconciled you in His fleshly body through death in order to present you before Him holy, blameless, and beyond reproach. So, Titus 3:3, anong sabi doon? For we also once were foolish ourselves. Foolish. Disobedient, deceived, enslaved to various lusts and pleasure, spending our life in malice and envy, hateful, hating one another. Ito yung buhay natin sa nakaraan. Even sa Philemon, regarding Onesimus, sabi doon, who formerly was useless to you but now is useful both to you and to me. So makita natin that every now and then the Holy Spirit reminds yung mga early Christians kung ano yung buhay nila sa nakaraan para hindi nila babalikan. Gaya ni Peter kanina, naalala niya kung ano yung buhay niya sa nakaraan. So sabi niya, let's go fishing! Permanente na ito. Ito na yung buhay natin ulit. Wala na si Kristo.
Hindi po ganun. The Holy Spirit reminds us para makita natin yung grace, yung mercy, at saka yung pag-ibig ng Diyos para sa atin. So sabi niya, we walk. We walk. Ito yung naging habitual lifestyle namin sa nakaraan. Ito yung naging habitual lifestyle ninyo. Ano yung habitual lifestyle ninyo? You walk in conformity with the course of this world. You walk in conformity. Wala talaga, no escape. Yung buhay mo, nakikisunod sa uso. Kasi nagamit dito is the course. The course is age. Ayona. Ayona, kung titignan natin is specific periods of time in this world. So, it was translated as the course of this world sa King James at even in the NASB. Na pinapakita dito that these early Christians ay yung buhay nila kung ano yung usong kasalanan sa kanilang kapanahunan, yun yung ginagawa nila. Di ba? Before, when our growing up sa atin, sa kapanahunan natin, di ba, to show that you are a gay or a third sex, a member of third sex is a taboo. Pero ngayon, wala na. Talagang nagladladan na. So ito yung sinasabi ng verse na ito na kung ano yung sikat na kasalanan, doon sila pumupunta. Talagang ewan ko kung may pagka-Pinoy ang mga tao. Sunod sa uso, di ba? So according to the course of this world, kung ano yung sikat na kasalanan, doon sila. They walk in conformity according to that kind of sins. So yun yung buhay nila. And then, sabi pa, according to the prince of the power of the air. So yung buhay nila ay sumusunod sila sa dikta ni Satanas. Sumusunod sila sa influence ni Satanas. So kung titignan na kasi natin dito, the prince is articulated. The prince, the beginning, sino ba kasi ang nagsimula ng kasalanan? Si Satan. Sabi niya, I will arise to the throne of the Most High. And I will be God. Yan yung sabi ni Satan. He is the beginning ng kasalanan. He is the chief. At sabi dito, itong buhay ng mga Ephesian Christian ay the walk according to the influence of this prince of the power of the air. Yung word na the air dito is ito yung air, air, A-E-R, air. Kung sa translation nito, it is the lower air. Sabi nila, yung medyo mababa na hangin or atmosphere that surrounds the earth. At sabi pa ng iba, yung air na ito, it is the below the mountain top. So parang pinapakita dito that the air refers to this world. At sino ba yung God ng mundong ibabaw na ito? The prince of this world is judged, sabi ni Christ. Now is the judgment of this world, shall the prince of this world be cast out. Sabi niya sa John 12:31 at saka sa John 16:11. 2 Corinthians 4:4, sabi doon, the God of this world is Satan. So Satan, the God of this world, influences the early Christians. And so with us. Hindi po tayo exempted yung buhay natin sa nakaraan.
lumakad tayo ayon sa kanyang influence. Pero salamat sa Diyos kasi niligtas niya tayo. So of the Spirit that is now working in the sons of disobedience. The Spirit, nasa definite article siya at saka nasa singular form. Kaya pwede natin sabihin na sino tong Espiritu na ito, Satan is also called the Spirit. At he is continually, tingnan natin yung kanyang trabaho. That is now, ngayon na, that is now working. Yung word working dito is energeo. Ito yung effectively and efficient kind of work. So, hindi basta-basta yung trabaho ni Satan eh. It is continually, nasa present tense yung energeo, so continually, effectively, and efficiently working in the sons of disobedience. So, sons of disobedience refers to a specific group of people na they continually rebel against God. Ito yung mga rebelde. Kaya sons of disobedience. Kanina sabi ni Christ, children. Pero dito, sons of disobedience. So, ito yung buhay nila sa nakaraan. Itong mga Gentile Christians sa Ephesians. And then sa verse 3, sabi po dito, among whom or among them, we too all formerly live in the lust of our flesh, indulging in the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, even as the rest. So, magina natin na sabi dito ni Apostle Paul, pati kami ng mga Hudyo. Kasi nga, makita natin dito yung pagpalit ng pronoun from the second person you sa verse 1 to the third person we dito sa verse 3. So sabi ng mga theologians, verse 1 nito particularly refers sa mga Gentile Christians sa Ephesians. And then, sa verse 3, it refers to the Jewish people. Na pinapakita dito that the Jew and the Gentiles are both totally depraved before God. No one is exempted. So sabi niya, we to all, lahat kami. No one is exempted. So makita po natin na Apostle Paul admitted na even though they have the law, meron yung salita ng Diyos sa kanila. They have the law, they have the Torah. They have God. They have the covenant. Ano pa ang meron sila? They have Christ. Pero sabi niya, we walk according to the lust of our flesh. So having the law, having God as your God, does not guarantee na yung buhay natin ay talagang ganon kaganda. Kasi titignan natin itong buhay ng mga Israelitas na ito. They have the law, they have God, they have the covenants. Pero sabi ni Apostle Paul, despite of all those things, ay lumakad kami or namuhay kami na aayon sa kagustuhan ng aming laman. So we live. So ito yung kanilang behavior. At kung titignan natin, live here is the present, or our is passive. Our is passive. Para bang
pinapakita to yung panoramic view ng buhay ng mga Israelitas ay they were continually influenced by the lust of their flesh. Mahirap kung ito yung buhay natin. Kaya, sabi dito, our flesh ay pinapakita that their lifestyle, yung habit ng buhay nila, was conditioned by what their flesh desired. Kung ano yung gusto ng laman nila, yun yung kanilang sinusunod. And actually, the word that was used here is, the last is epitomia. Epitomia, ibig sabihin, this word describes the strongest passion that one can have. It is a strong passion, talagang malakas na, ewan ko. There is that strong urge to do those things. And actually, yung word na epitomia, it could be used either way, sa maganda or sa mabuti o sa masama. But mostly in the New Testament, the word lust was used in the negative sense. Pinapakita yung masamang pagnanasa. Kaya yung buhay nila, sabi niya, namuhay kami ayon sa pagnanasa ng aming laman. Our lifestyle was conditioned according to the strong desire ng aming laman. At sabi pa, indulging in the desires of the flesh and of the mind, in or by nature children of wrath, even as the rest. Indulging. Yung word na indulging is actually the Greek word poieo, na ibig sabihin, ginagawa nila. It is the act of doing. So kung ano yung gusto ng laman, at kung ano yung nasa isipan na masama, yun yung kanilang ginagawa. Kasi wala nang masama sa kanila. Yun na kasi yung buhay nila. It was conditioned according to the lust of their flesh. Kaya, in some part of the scripture, even yung kanilang ginawa na masama in secret, ipalastog na pa ang iba nga kastoy tinaramid ko. Ure amuda nga mali, ure amuda nga basol, ipalastog da. Why? Kasi their lifestyle ay talagang it was conditioned according to the desire of the flesh and of the mind. So indulging. The word indulging here is present active. Ibig sabihin, ito yung continuously na action nila. Ito yung palagi nilang ginagawa. No one can stop them. At sabi niya, and were by nature children of wrath. Sa pinaggagawa namin, sabi ni Apostle Paul, gaya ng ibang tao, we were by nature. Yung katayuan namin, yung buhay namin sa kaloob-looban is worthy for the wrath of God. So makita po natin, ito yung buhay ng mga early Christians. That ito yung kanilang kwento, na they were dead in trespasses and sin, they walk worldly, and they live lustfully. At sabi ko nga kanina, pinaalala ito ng Diyos sa kanila para sa susunod na verses, doon ipapakita niya yung kanyang mercy, yung kanyang grace, at yung kanyang pag-ibig. At kung makita natin yung buhay natin sa nakaraan, that it is all worthless, walang silbi, then we will appreciate the grace of God. Okay, shall we pray?
Nagyaman kami, Apo Dios, ta itinapalabas. Uwan pudno nga han kami nga mailaksid. Nga da kami kat nanatay kami because of our trespasses and our sins. We walk according to the course of this world, and we live according to the lust of our flesh. Nga magyaman kami, Apo Dios, taga po itinaindaklan nga paraboryo. Babaan ka na po may Yesu Kristo. Because of your great surpassing power, which you bestowed upon us in Christ. Katijay, Apo Dios, sinubot yu da kami. Inikan yu da kami iti baro nga biyag. Tapno ijay, Apo Dios, at dati mabalin mi nga iserbikin ka. Katua, nagyamang kami, ta kanayon nga palpalagay panda kami, with regards to our former life. Kat no malagip mi kadi, Apo Dios, jay former life mi. No kasi palagip yu, adda kadi, Apo Dios, nga tumaray kami iti parabor, asiken ayat yu. Tapno ijay kadi, Apo Dios, kat dumakkel kami, iti panang ipateg, iti dayta Apo, nga sagot yu, kada kami. Madayo kon may tanok ka, kat iti kararag mi, tinapatig nga nagan ni Apo Yesu Kristo. Amen.